Sa cellphone video na ito nakuha sa Navotas City nitong August 2, makikita ang isang lalaki na may kalong-kalong na binata sa gitna ng ilog. Hawak niya ang wala ng buhay na anak na si Jemboy Baltasar, 17 taong gulang. Nasawi si Jemboy matapos tamaan ng mga bala sa gitna ng isang police operation. Ang itinuturong kumitil sa buhay niya, mga pulis. Ano nga ba ang mga nangyari noong araw na yon? May mapanagot kaya sa sinapit ni Jemboy? Nasa bangkang ito si Jemboy bandang 1:00 ng hapon noong August 2. Naglilimas siya ng tubig nang biglang dumating ang hindi bababa sa 20 pulis na botas. Posibleng dahil sa takot, napatalon si Jemboy sa tubig. Kasunod nito, nagpaulan ng bala ang mga pulis. Umabot pa ng 3 oras bago may ahon ang bangkay ni Jemboy. Pagkaahon kay Jemboy, wala ng buhay ang binatilyo at nakitaan ito ng tama ng bala sa ulo. Ang kanyang ama na si Jesse Baltasar na nasa video na ito, wala nang ibang nagawa kundi kalungin ang anak at himasin ang kanyang mukha. Ayon sa tiyuhin ni Jemboy na siya mismong nag-ahon sa katawan ng binatilyo. Siya doon po siya may puwitan ng bangka, mga 2 metro palayo. Doon ko nakakuha yun. Siya na ang lumusong sa ilog dahil matapos ang operasyon ng mga pulis, bigla na lang daw umalis ang mga ito at hindi na hinintay na lumutang si Jemboy. May tumama sa aking hita. Sabi ko, tao to. Sabi ko ganun. Nung hawak ko yung mahita, tapos nakita ko katawan. Kaya pag angat ko sa ulo, nakita ko na. Sabi ko, ganun, sumigaw akong ganun eh. Sabi ko, Jimboy! Nakita ko si kagad may butas siya rito eh. Nagpatulong ako sa tao, yung 2 bata lumusong. Kaya naiakit yung bata sa boya. Parang hayop si Jimboy. Kaya hindi ko alam kung anong gustong palabasin ng mga pulis eh. Sa pag-asang makakuha ng ilan pang kasagutan sa sinapit ni Jemboy, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, binalikan ni Mang Nick ang bangka kung saan na-corner down ng mga pulis si Jemboy at kanyang kasama. Habang tinitingnan ng bangka, may napansin siyang tila bakas ng dugo. Parang dugo nga eh. Medyo kulay-pula siya eh. Paano nga ba nangyari ang insidente? Ayon sa investigasyon ng National Capital Region Police Office o NCRPO, 1:00 ng hapon noong August 2, nagsagawa raw ang Navotas Police ng isang hot pursuit para arestuhin ang isang suspect sa pagpatay. Nang makatanggap sila ng impormasyon na nasa ilog ito, sina Jemboy at kanyang kasama ang naabutan daw ng mga pulis. Naglilimas ng bangka ang 2 binatilyo noong mga oras na yon. Pinalibutan raw ng hindi bababa sa 20 pulis ang lugar. At ayon sa mga nakausap naming residente na sa gilid lang ng ilog nakatira, bigla na lang daw nagpaulan ng bala ang mga pulis. Sabi ng mga pulis, pasok kayo sa loob. Pumasok na sa loob. Yung narinig na namin, kakaputukan na. May nagpaputok ng Armalite, may nagpaputok ng 45, ang daming putok. Basta matalsik lang yung tubig. Siyempre kung warning shot sa taas, di ba? Marami nakakakita, pati doon sa kabila, ang dami rin pulis sa kabila. Nasa pagitan ng 2 barangay ang ilog kung saan nangyari ang engkwentro. Ang barangay Kaunlaran kung saan nakatira si Jemboy at ang barangay Dagat-Dagatan na nasa kabilang bahagi ng ilog. Pinuntahan ng reporter's notebook ang kabilang barangay. Natuklasan namin na sa isang CCTV footage nung araw na yon, August 2, makikita ang isang sasakyan ng Navotas City Police na dumating sa gilid ng ilog bandang 1:00 ng hapon. Maya-maya pa, bumaba ang 3 pulis. Tila may hinihintay sa paligid at nakamasid sa kabilang bahagi ng ilog. Makalipas ang ilang minuto, tumakbo sila sa isang sulok. Habang ang isang pulis may inilabas ng baril mula sa sasakyan. Lahat sila nakatanaw sa kabilang barangay. Sa oras na ito, sinasabing nangyari ang pamamaril kay Jemboy. Maya-maya pa, isa-isa nang naglabasan ng mga residente para magmasid sa barangay Kaunlaran at umalis na rin ang mga pulis sa lugar.
Pagkatapos mapatay si Jemboy, isa itong kaso ng mistaken identity ayon mismo sa hepe ng NCRPO. Nagkamali po yung police. That's why when we had it investigated, we filed the case immediately. Ang nia-assure ko sa kanila, of course, is walang cover-up. 9 na araw matapos ang insidente, dumating mula Qatar ang ina ni Jemboy na 2 taon nang nagtatrabaho doon bilang household helper. Ang masaklap, matagal din niyang hindi nakausap ang anak dahil nakulong siya sa Qatar. Nakulong po ako kasi po nag-run away ako. 1 year. Tapos po nakalabas po ako. Hindi nakayitira po ako sa kaibigan ko. Wala po akong trabaho. Kasi po nanghiram po ako ng cellphone sa kaibigan ko para po makapag-chat. Yun po, tapos sabi niya, Mare, condolence dahil may namatay. Sabi ko, ano? Bakit? Sino? Kasi siyempre po yun ang unang lalabas sa bakit? Sino? Sabi niya, hindi mo pala alam na patay na pala yung anak mo. Kaka-birthday niya lang po yung July 4. Yung pang-birthday niya sana napapadala ko. Yung pala, para pala sa kamatayan niya na yung papadala kong pera. Ano po, lagi ko kinakausap yung picture niya. Sabi ko, nak, sorry ha. Wala ako sa tabi mo yung nangyari sa iyan. Kwento ng mga kapatid ni Jemboy, pangarap sanang maging seaman ng kanilang bunsong kapatid. Sabi ko, boy, pasensya ka na sa binigay ko sa'yo kasi yan ang pera ko eh. Sabi niya po sa akin, tayo baka pwede humingi ako sa'yo kasi walang pera po si Papa eh. Ang tanging hiling ngayon ng kanilang pamilya, hustisya para kay Jemboy at mapanagot ang mga pulis na nasa operasyon. Sana po, makonsensya po kayo sa naginawa niya sa anak ko. Kahit masuri man sila ng 1 milyon, hindi nila mawawala yung sakit na ginawa niya sa akin. Ayon sa Commission on Human Rights o CHR, panahon na raw para sumailalim sa retraining program ang buong ahensya ng PNP para maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Umamin naman po yung ating mga kapulisan that there was real a mistaken identity and that's the reason why they surrendered themselves. Yung lapses kasi makukure yan through training. Pero yung nawalang buhay because of their lapses, hindi na po natin mababalik yun. Yung right to life ang pinaka-importanteng karapatan pantao. Nahaharap na raw sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at administrative charges ang mga pulis. Pero nagsasagawa na rin daw ng sariling investigasyon ng CHR. Purpose of our investigation is just to get the complete picture. Ano ba talaga yung totoong nangyari during the incident that resulted in the death of Jemboy. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na tama ng bala sa likod na tumagos sa harap ang naging dahilan ng pagkamatay ni Jemboy. Umabot din sa 2 ang bilang ng tama ng baril na tumama sa kanya, isa sa ulo at isa sa kanang kamay. Merong autopsy na sinagawa si Dr. Raquel Fortun. Doon po nakita na yung fatal wound that caused the death of Jemboy was yung gunshot wound dito po sa likod na nag-exit sa harap, nakatalikod or may iba nakadapa dahil nasa tubig yung tao. Criminal aspect ng case is already filed with the Prosecutor's Office of Navotas. Nang puntahan namin ng Navotas City Police, hindi sila nagpaunlak ng panayam. Pero kinumpirma nila na nakakulong ang 6 na pulis na nasa operasyon noong August 2. May nakausap tayong opisyal ng Navotas City Police at ang sabi niya na relieve na sa pwesto ang 27 na miyembro ng Navotas Police Substation 4, kabilang na yung hepe nito. Dun sa 27, 6 dito ang kinasuhan na ng reckless imprudence resulting to homicide. Yung 6 na yon dito ngayon nakadetine. Kabilang dito sa harapin nila, violation sa operational procedure natin, nakita natin na walang threat, walang aggression na nagmumula sa inaaresto pero nagamit kaagad yung firearms. Ganun din nakita din natin na mayroong paglabag sa investigation procedures natin. Minarapat natin na sampahan sila ng mga kaukulang administratibong reklamo. Nitong August 16, 2023, inihatid sa kanyang huling hantungan si Jemboy Baltasar. Sa parehong araw ng libing ni Jemboy, August 16, 2017.
Isang kaso ng pagpatay ng pulis sa isang binatilyo ang nangyari. 6 na taon na ang nakararaan, natagpo ang nakasubsob sa gilid ng isang pader malapit sa basurahan sa Barangay 160, Caloocan City, si Kian Lloyd de los Santos. Tulad ni Jemboy, 17 taong gulang si Kian. Napatay si Kian de los Santos matapos pagbintangang manlaban sa isang drug operation ng Caloocan City Police. Nakunan pa ng CCTV ang pagtangay sa binatilyo bago siya nakitang walang buhay sa may basurahan. Tulad ni Jemboy, isang migrant worker din ang ina ni Kian. Parang napakasakit. Wala yun, tutuloy ang laban kasi alam po bumubulong siya eh. Sinasabi niya sa mukha niya na mama, pinahirapan nila ako na wala naman akong kinalaman. Bakit ako? Matapos imbestigahan, napatunayang hindi nanlaban ang binatilyo. November 2018, hinatulang guilty sa pagpatay kay Kian de los Santos ang 3 pulis Caloocan. Sa paghatid sa huling hantungan ng pamilya Baltazar sa mga labi ni Jemboy, umaasa sila na sa lalong madaling panahon mapanagot ang mga may sala at mabigyan siya ng katarungan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.